Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Rowen Micael V. Tamse, 37 years old, nakatira sa 23 Josefa Llanes, Escoda Street, Tierra Verde 2 Subdivision, Quezon City, ay ikakasal kay Eliza Marie G. Corpus, 34 years old, nakatira sa 74 Elisa Street, Caloocan City, sa March 5, 2024, sa Basilica Minore de San Pedro Bautista. Si John Francis R. Clavecilla, 28 years old, nakatira sa B2L1 Singianville, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Joanna Marie V. Rico, 28 years old, nakatira sa Block 6, Lot 6, Doña Maria Subdivision, Burgos, Rodriguez, Rizal, sa March 23, 2024, sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandoned, J.P. Rizal Street, Santa Elena, Marikina City. Si Renato Mangoy Rivamonte, nakatira sa Villa Mendez, Mogpog, Marinduque, ay ikakasal kay Christine Dayan Ebrada Pascua, nakatira sa Culiat, Tandangsora, Quezon City, sa April 20, 2024, sa St. Joseph Spouse of Mary Parish, Gasan, Marinduque. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Muli, isang mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon po ang kaunang linggo ng Kwaresma at ang tema ng ating pagdiriwang ay tapat na pagtanggap sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa unang linggo ng Kwaresma, pagtutuunan natin si Jesus na pagkatapos ng kanyang binyag ay ginabayan ng Espiritu Santo sa disyerto. Dooy na malagi siya ng 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno, nagnilay, nagdasal at nakipaglaban hanggang magtagumpay laban sa demonyo. Saka siya nagsimula sa kanyang misyon at nag-anyayang magbalik loob ang lahat. Ang kanyang paanyayang tanggapin tapat ang Ebanghelyo at magbagong buhay ay para rin sa atin. Ang ikapagiging mabunga ng ganitong panahon ng Kwaresma ay depende sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya. Ngayon may pinagdiriwang natin ang pambansang linggo ng mga migrante. Sa pangingibang bansa ng ating mga kapwa Pilipino, maaari silang makaranas ng paghihirap, pangungulila o pagmamalupit. Ngunit taglay nila ang yaman ng ating pananampalataya at mga tradisyong Katoliko. Ito ay isang magandang pagkakataon para ihatid nila ang liwanag ni Kristo sa lahat ng taong kanilang makakatagpo. Sa pagsisimula natin sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, alalahanin natin ang mga migranteng Pilipino at ang kani-kanilang mga pamilya. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Puspos ng pasasalamat sa Panginoon na nawagan sa atin magbalik loob ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo'y manahimik sandali at alalahanin, kailangan natin ang kanyang pagpapatawad at kapayapaan.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tawong-tawong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng paglilinis na bunga ng pagbaha, handa na ang Diyos na magpanibagong simula sa ilang mga nakaligtas. Ang tipang binabalak niyang pagtibayin kina Noe at mga kamag-anak nito ay tanda ng kanyang mahabaging pagmamahal sa lahat ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Genesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid nyo. Mga ibon, maamot maalip na hayop na kasama nyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng mga hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng mga hayop. Hindi ko na lilipunin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana, poon, ay alalahanin. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili, gulo at patnubay. Sa mababang loob siya'y yabong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Iniligtas ni Hesukristo ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Inaabot tayo ng kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo na ibinadya ng tubig ng malaking pagbaha. Gayon ang mensahe sa atin sa pamamagitan ng siping ating maririnig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang mga walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong.
Sa tulong ng daong na ito, iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga makapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglalingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang tagdang panahon at malapit na ang pagkahahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, sinimulan natin noong Miyerkules ng Abo ang ating 40 araw na paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, the Lenten Journey, para sa pagdiriwang ng misteryo Paskwa ni Jesus, ang pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay niya. Ngunit hindi lang ito ang mga araw ng paghahanda. Ito rin ay mga araw ng pagdidisiplina sa ating sarili, sapagkat malakas ang ating kalaban. So ito rin ay ang mga araw ng Kwaresma. Sa katunayan, ang Kwaresma ay maaring tawaging taunang pagsasanay sa pagiging mabuting Kristiyano. So Lent is not about just preparation. That's one part of our one part of Lent. But the main thing is na magiging mabuting or magiging tunay na Kristiyano tayo. Nga pansinin na sa panahon ng Kwaresma, tayo ay hinihikayat na magdasal, mag-ayono at magkawanggawa. Prayer, fasting, and almsgiving. Sinasanay natin ang ating mga sarili sa 3 gawain ito upang mailayo natin ang ating sarili sa kasalanan at nang sa gayon ay mapalapit naman tayo sa Diyos. Mga kapatid, ano bang malakas na kalaban ang ating pinaghahandaan? Walang iba kundi ang tukso ng Diablo, di ba? That is what? The temptation of the devil. Mahirap tanggihan at labanan kapag ito ay nasa atin ng harapan. So, and then no one is exempted. Tayong lahat, diba? No, naranasan natin, tinutukso tayo ng Diablo maraming beses. Mula sa pagising hanggang sa pagtulog. Always we experience this.
Pero hindi lamang tayo, kahit si Jesus, naranasan niya. Tinukso si Jesus sa ating ebanghelyo, ng unang linggo ng Korisma. Nanatili si Jesus sa ilang upang paghandaan ang nalalapit niyang mission, ang pagpapahayag ng mabuting balita. So he had a preparation, a spiritual preparation, 40 days. Actually, that's also, kaya nga meron tayong one of the 40 days of Korisma, because this also symbolizes the spiritual preparation. So, apat na pong araw at gabi, ginugugol niya sa panalangin at pag-ayono. And then, si Jesus nilapitan ng tukso. Tinukso si Jesus, pero hindi siya nakasala. Ang panunukso ng Diablo ay nangyari noong panahong lubhang napakahina na ng katawan ni Jesus. Ngunit sa kahinaan ng kanyang katawan, ay naroon naman ang kalakasan ng kanyang espiritu na pinatatag ng panalangin at pag-ayono. That is always the trick, a technique of the devil. It tempts us always sa panahon ng sa kahinaan natin. Kahinaan, or maybe kakulangan, or maybe there are the weak points in our life. There it tries to tempt us, try to bring us into sin. Yan ang nangyari kay Jesus, pero he knows, alam niya. At kahit mahina ang katawan niya dahil sa fasting, prayer, pero he has strength to say no because of his spirit. So my dear brothers and sisters, as I said, tayong lahat naranasan ang tukso. Tayong lahat na tinutukso sa araw-araw, every day, mula sa pagising hanggang sa gabi, and then anywhere. Kahit nandito na tayo sa simbahan, diba? They will always tempt us, sometimes disturbs us. Kaya nga wala tayong focus sa mga salita ng Diyos, sa Eucharistia. Even sometimes hindi natin, we are not watching or not aware sino ba ang tabi sa atin. Diba? Ganito na. So, that is the work of the devil. So, kaya nga, my dear brothers and sisters, I would like to reflect more about temptation. Ano ang kahulugan ng temptation? Mga kapatid, titingnan natin na ang tukso ay umaakit sa isang tao upang makasala. So it's we call in English enticement to evil. It's a seduction to sin and death. Hindi siya sala, Hindi siya nagkasala. Kasalanan. Ang temptation is not a sin, Hindi siya kasalanan, but it leads us kung we give in, kung bigay natin sa tukso, then mahulog o papasok tayo sa sala. Nakakasala tayo at dinadala tayo sa paghiwalay, katiwalian, kamatayan, at even sa huli sa imperno. That's what happens. So, the sin always start from the temptation, and the temptation always comes from devil. Hindi from God, Hindi mula sa Panginoon. Itong tukso mula sa Diablo, mula sa evil, That is not from God. And then, ano po ang mga source? Ibig sabihin, saan galing, Of course, alam natin nga itong temptation is from there, but how do we experience this, Or who gives us this temptation here on this earth? Tayo, nga temptations arise from within ourselves. Ang tukso ay maaring nangagaling sa ating sarili, tulad ng katamaran, kahalayaan o kayabangan. Ang masasamang inisip natin, kaya pagising mo lang, nandyan na ang tukso. At also ang kayabangan, the pride inclines us to sin. Dahil dito pwede tayong gamitin ng demonyo na maging tukso, o tayo mismo ang mahahanap nito na nagagawa natin ang mabuting bagay na masama, o ang mga nakakasalamuha natin sa mundo, tulad ng mga tao na iniimbitahan tayo sa masama, lugar ng mga masasamang nangyayari, o bagay na nakakasira sa atin.
So, of course, ang una mula sa atin. Then maybe from our friends, people around, now lalo na nga meron tayong like cellphone, technology, di ba, social media, and then itong lahat na maging temptation, and then maging tukso sa ating buhay, my dear brothers and sisters. And also, tayo na kung tamad na tayo mga kapatid, the devil, kung sobrang trabaho, or kung wala kulang ang trabaho, surely that's the time the devil always disturbs us and attacks us. So, paano ba natin ito malalaban katulad ng ginawa ni Jesus sa ating Ebanghelyo? First of all, my dear brothers and sisters, we have to know our limitations, know our boundaries. No, kailangan natin kilala ang ating sarili. Kung kaya ba natin o hindi. Ano po ang boundary? Ano mga weaknesses natin? This is very important, my dear brothers and sisters. At dapat layuan mo na ang temptation. Ito na ang gawin natin. We have to distance, avoid the occasion of sin. Kasi sometimes akala natin, kaya ko, I can say no. No, hindi. Mahulog tayo sa kasalanan. Because hindi tayo lakas sa ating loob, sa ating strength, sa ating strength, we are not that much strong. So sometimes this is a problem. One thing is, sometimes akala natin walang devil. That's also another temptation. Sometimes akala devil is not existing, hindi natutuo ang diablo. Tutuo talaga. It exists. It tempts us. And temptations are also there. Kaya nga, we need to know and avoid the occasions. Avoid the occasions because hindi natin kaya. That's why we need to know our boundaries. Ikalawa, ang pagdarasal. Ito ay paglalaan natin ng oras para sa Diyos. Sa pagdarasal ay binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating maabalang pamumuhay. Kung tayo ay mahina na sa ating panalangin, nagiging marupok na tayo sa tukso. Makakalimutan na natin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kung tayo ay laging nakikipag-usap at nakikinig sa Diyos, ibig sabihin, kung nanalangin tayo, then tayo ay nagiging matatag laban sa tukso. Kasi when spirit is weak, then the temptation is strong, my dear brothers and sisters. Kaya nga kailangan nating prayer. But that's why the devil first to destroy the desire to pray. Decide to pray, family prayer, personal prayer, our prayer, our community prayers. Kasi that is a bit disturbs. Maybe busy ako, pagod na ako, or maraming gawain sa sunod na linggo lamang, sa sunod na taon lang. So, ganito ang mga excuses, my dear brothers and sisters. Okay lang kung may emergency, pero lagi na ganito nang gamitin natin. Maybe you have to check. Siguro we are already giving in to the temptation. Because when we pray, we have strength against evil. When we pray as bilang isang pamilya, kaya natin, we can stick together. So that's why they will disturb our prayer life, my dear brothers and sisters. Then also, ikatlo ay pag-ayono, na isang paraan ng pagsasakripisyo. Pag-ibayuhin natin ang paggawa ng sakripisyo upang madisiplina ang katawan. Hindi kinakailangan malaki. Simpleng pagbawas ng mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng kasarapan sa buhay, tulad ng pagkain, libangin, hilig o bisyo. So kapag gumagawa tayo ng pag-ayono o abstensya, ay tinatanggihan natin ang kasarapan ng katawan dahil diyan ay napakalakas ang ating kaluluwa. So the fasting also helps us, helps us to be strong, like Jesus. Yan ang ginawa ni Jesus sa ating Ebanghelyo. 40 araw at gabi, nag-ayono siya. So that is very important. Of course, hindi natin kaya siguro 40 days, pero also ang fasting hindi lamang mula sa pagkain. Fasting mula sa yung mga masasamang mga isip, negative thoughts,
our Pope Francis, I think this week he posted about, he said very beautifully, we can do fasting from many things. Fasting from our pessimism, fasting from our negative thoughts, fasting from hurting others, fasting from judging other people. So these kind of things, my dear brothers and sisters, will make us better, people. And then, pang-apat na sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, repentance and conversion. Kasi as long as we give in, we allow the devil to live in our heart, in our life, surely, tuloy pa rin. Kaya nga, my dear brothers and sisters, nga ang mensahe ngayong linggo, ay taligdan ang inyong mga kasalanan. Aminin ninyo ang inyong kasalanan. At kasi tayong lahat mga makasalanan. Marami na mga kasalanan natin. Kaya nga, kailangan natin nga humingi tayo ng tulong at tawad ng Diyos. Yan ang importante, my dear brothers and sisters. Kaya nga ang kulay ng ating liturgical, liturgy is always vestments violet. It calls us, all of us, including me, calls us na sana tayong lahat, we repent and we become good or tunay na Christians, my dear brothers and sisters. Huwag na sabihin na wala akong kasalanan or maliit na lang mga kasalanan. Huwag na, my dear brothers. Kahit maliit, yung maliit, we can pwede naman mag-prepare, aminin, at humingi tayo ng tawad, and then go to confession. Ito ang isang biyaya ngayong panahon para sa atin. We can go to confession, clean everything that is in our heart, my dear brothers and sisters. So kaya nga, please, do not neglect our spiritual life. Do not entertain the temptations. Do not entertain the sin. I know many of us are struggling with our mga bisyo, mga darkness sa ating buhay, sa ating isip, how we treat others, how we judge others. And then itong my dear brothers and sisters, that's why we need to fight against them. Minsan nga gusto natin want to give up, diba? Susuko lang tayo kasi parang pagod na, balik-balik na. Pero huwag na susuko, my dear brothers and sisters. Also kasi meron tayong pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo nag-iisa in this journey. Kahit it looks like tayo nag-iisa lang, pero hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kasi minamahal na tayong lahat. Kaya nga, namatay siya, nag-alay siya sa sariling buhay para sa ating lahat dahil sa pagmamahal. So, my dear brothers and sisters, kasama nating Panginoon. So, kaya nga, huwag na susuko, manalig tayo sa Diyos. Yan sabi ni Jesus, manalig kayo sa mabuting balita, sa Ebanghelyo, nga ang Diyos, our God is love, God cares for us, and God walks with us and helps us. So let us offer to Him all our weaknesses, all our struggles, especially against the temptations, against the sin, and let us ask, humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng tulong, gabay, so that na sana nga piliin natin lagi yung mga bagay ng langit, bagay ng Diyos. Sana magiging mabuting Kristiyano tayong lahat, mabuting mga anak ng Diyos, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Magtayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa mga panimula ng ating lagbayin sa Korisma, pagsikapan natin tugunan ang paanyaya ng Panginoon. Sa harap ng ating mga pagkukulang at kahinaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, laging nangangailangan magbalib loob, naway sundin niya ang Espiritu sa pagtatangi sa lahat ng pag-aakit ni Santanas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway magtagumpayan ang kanilang mga pagsisikap na mailapit ang mga tao kay Jesus sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng manggagawa sa buong mundo, naway igalang sila sa pagkalooban ng katarungan at muling makipiling ng kani-kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, naway pahalagahan nila ang kanilang karangalan at pananampalataya at manatili silang tapat sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mangangatnubay sa mga retreat at election, nawa sila'y maging tapat na tinig na naguulit ng mensahe ni Jesus para sa tunay na pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway ang panahon ng Kwaresmang ito ay maging pagkakataon para sa ating tapat na pagtitika at mabungang pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, biyayaan mo kaming lagi namin mapaglaban ang mga tukso ng Diablo at mamuhay alinsunod sa Ebanghelyong iyong ipinangaral. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon
ng pagsimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming anak. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoong natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pangpalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa namin damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sumandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, tuwing Biyernes, mayroon po tayong Way of the Cross sa ating parokya na gaganapin tuwing alas 4:30 ng hapon, 4:30 p.m. sa lahat ng Biyernes ng Kwaresma. Magkakaroon din po ng Way of the Cross sa iba't ibang area sa ating parokya. Mangyari lang po makipag-ugnayan sa inyong BEC Area Coordinator para sa mga detalye. Ikatlo, ongoing pa rin po ang National ID Registration. Narito po sila sa lahat ng araw ng linggo, 8 a.m. to 3 p.m. ngayong buwan ng Pebrero. Para sa mga katanungan, mangyari lang pong magsadya sa kanilang desk sa Formation Center. Ikaapat, patuloy pa po ang pagpapalista para sa ating Visita Iglesia sa registration desk sa labas ng simbahan. 45 slots na po ang kumpirmado at nakapagbayad. May available slots pa po on a first pay, first serve basis. Ang joining fee ay 600 pesos per person. Meron din pong souvenir t-shirt na magiging available. Ang price po ng t-shirt ay 250 pesos for sizes extra small to 2XL. Para naman po sa 3XL pataas ay 300 pesos. Separate po ito sa joining fee. Last day for payment po sa ating Visita Iglesia ay March 9, 2024. Ikalima, sa darating na Huwebes, February 22, 7:30 p.m., mayroon po tayong panayam na gaganapin dito sa ating simbahan. Sa pagtutulungan ng ating Family and Life Ministry at ng pamunuan ng PPC, ang lahat ay inaanyayahang makinig sa isang napapanahong panayam na pinamagatang Healing Wounded Relationships, paghihilom sa mga sugatang ugnayan. Ang paksa po ay natataong sasabay sa panahon ng Kwaresma, ating paghahanda at paglilinis ng ating mga puso at mga relasyon sa ating pakikiisa sa pagpapakasakit ni Kristo at sa pagsasaayos ng ating mga ugnayan. Ang ating guest speaker para sa gabing ito ay si Reverend Father Joel T. Sabalya, ang Parochial Vicar ng Our Lady of the Annunciation Parish sa Mindanao Avenue at isang radio host sa Radio Veritas. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa February 22, 7:30 p.m. ng gabi. Ika-6, ang San Lorenzo Ruiz Parish ay lubos na nagpapasalamat sa mga sumali at nagbigay ng kanilang balik-handog sa buwan ng Enero. Tayo po ay nakalikom ng halagang 50,395 pesos sa nakaraang buwan. Ang balik-handog ay isang programa ng ating parokya na ang bawat isa ay hinihikayat na maghandog bilang pasasalamat sa mga biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Ang perang nalilikom ay ginagamit sa iba't ibang gastusin ng simbahan. Pwede po kayong makipag-ugnay sa inyong mga BEC coordinators, sa mga PFC officers o sa opisina para sa programang ito. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Magsiko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala kayong sa kanyang pagkamatay,
Ginapi ni Kristo ang kamatayan magpakailanman. Pagkalooban nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Inaanyayahan tayo ni Jesus na magsisi at manalig sa Ebanghelyo. Bigyan niya nawa kayo ng kaloobang puspos ng pananampalataya at habag. Amen. Nagpakababa siya alang-alang sa atin. Tumulad nawa kayo sa kanyang halimbawa at makibahagi kayo sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalay nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.